have to admit, netizens, ito na yata ang pinakamagandang adventure scooter pagdating sa aesthetic o looks na nakita ko. Pero ang tanong, may ibubuga rin kaya pagdating sa specs and features? Silipin natin ngayong araw itong pinakabagong humahamon sa trono pagdating sa adventure scooter, ang SYM Husky ADV. To be honest, netizens, nung makita ko siya sa personal, ay inakala ko na BMW Maxi scooter ang isang to. At nagulat ako kasi panibagong adventure scooter na naman pala. Alam kong gustong-gusto ninyo yung mga adventure scooter kasi kayang-kaya niyang i-endure either yung mga lubak-lubak na kalsada or dire-diretsong aspalto. Kumbaga, kahit saan mo dalhin ay makikipagsabayan talaga. Adventure nga eh. Pagdating sa front looks, netizens, dito nyo talaga ma-identify yung sinasabi ko kung bakit isa ito sa nasabi kong palaban talaga pagdating sa looks or aesthetic. Dahil sobrang futuristic na akala mo coming from the future tong motorsiklo na ito. Talagang very distinct ang SYM kapag nagre-release sila ng design. Remember yung ating Jet X before? Damang-dama mo na may bloodline talaga ng SYM itong Husky nila dahil kahit ADV yung kategory niya ay nakaisip pa rin sila ng paraan or ng disenyo para mag-stand out ito sa mga current ADV scooter na nireview natin dito sa market ng Pilipinas. We have a clear windshield or visor sa unahan na nakakapagbawas ng stress natin kapag tayo ay nagmamaneho, especially on high speed dahil sa aerodynamics ay dumudulas lang at hindi directly tumatama sa driver, lalong-lalo na kung naka-upright sitting position ka, yung hangin. We also have a very minimalist SYM logo doon sa kanyang unahan. Meron din itong mga daytime running lights at split LED na rin yung kanyang ilaw kaya maliwanag sa gabi at hindi rin nakakasilaw sa mga nakakasalubong. Isa pa dyan na nagpa-bulky lalo sa looks niya ay doon sa may medyo lower part ng front face ay dahil merong parang hexagon na butas doon sa may bandang middle tapos biglang nagkaroon siya ng dalawang palikpik which is consisting pa rin ng body paint na fairings doon sa magkabilang gilid. Pagdating naman sa flexibility ng kanyang fairings is on the middle side yung mga SYM units. Pero nagustuhan ko sa kanya kasi doon sa front fender pa lang ay may hint ka na sa pangdiinan na specs nito which is meron siyang TCS or tinatawag na natin na traction control system. Sa mga hindi nakakaalam ng TCS, ito yung let's say sa mga cornering or kapag may banking tayo, nadulas yung likuran na gulong natin ay papabagalin niya ito or isi-synchronize niya yung ikot nito sa kung gaano kabilis yung nasa unahan para hindi ka tuluyang madulas or ma-prevent natin yung sliding. Very smart yung technology na yan kaya ini-incorporate nila especially sa mga adventure scooter. Isa rin sa napansin ko dun sa kanyang telescopic fork na front suspension ay meron itong protective boots na kung saan mapoprotektahan mo yung shock ng motor mo kung sakali man na may mga tatalsik na mga bato-bato during rides, mas mapapahaba mo yung buhay nito. Though, hindi pa siya inverted, netizens. Regular telescopic fork lang yung kanyang front suspension. Pero ito yung malupit, netizens, kasi dun sa likod na bahagi niya, doon naka-unit swing ito. Kung mapapansin nyo, nakasentro yung kanyang pinaka-rear suspension at medyo mataba ito. Parang yung na-review natin before na independent arm na suspension na usually sa mga maxi scoot lang natin nakikita. Pero itong SYM Husky ADV ay nasa sa kanya na for its displacement. Speaking of displacement, ano nga ba ang makina ng motorsiklo na ito? Meron itong 150cc na displacement at 4-stroke, single cylinder at meron din itong single overhead cam. 4 valves na din siya. Though 150cc ang motorsiklo na to, netizens, ay 10.8 kilowatts at 8,000 RPM. Habang very torquey naman ito with the maximum torque of 14.5 Newton meters at 6,000 RPM. So pagdating sa everyday na paggamit nito, I'm sure hindi na rin kayo mabibitin dun sa kayang i-offer ng makina niya. Now, tignan naman natin yung kanyang side profile, netizens. Dito, mas makikita mo na mukhang maxi scooter itong Husky 150 ng SYM dahil napaka-bulky nung unahang bahagi niya. Ganun na din yung mid part niya. And then, makikita nyo na medyo mataas yung pinaka-fender niya sa likod. So, if, let's say, meron tayong mga light trail na mapupuntahan, ay makikipagsabayan talaga ang motorsiklo na ito. And very neat pa rin yung design niya kasi meron din po siyang built-in na tire hugger. So, hindi kakalat kung saan-saan yung mga dumi. Wala din tayong masyadong decals na makikita dito bukod doon sa Husky 150 na 3D emblem niya sa gilid. One thing na napansin ko din sa motorsiklo na to, netizens, ay unique yung kanyang tambucho at yung design ng heat guard compared sa mga iba pang adventure scooter. This time around ay medyo shiny na chrome. Also, mapapansin nyo din na liquid cooled na rin po ang motorsiklo na ito. So, mga nangangamba dyan na baka hindi kaya bumiyahe ng malayo ay wala na po kayong dapat ipangamba. Make sure lang na tama ang coolant level bago bumiyahe. Dahil all LED na nga ang kanyang mga ilaw, maging yung kanyang tail
taillight netizens ay LED na rin. At hindi rin siya kaparehas ng mga iba pang scooter sa market dahil meron din siyang sariling style for its taillight. Medyo may kaliitan lang ito pero malakas naman ang ilaw at very visible. At napansin ko rin sa kanya mga turn signals bukod sa likuran at sa unahan ay nakahiwalay siya na nakakapagpaad ng character sa motorsiklo. And syempre, hindi mawawala yung kanyang ilaw para sa plaka at saka added reflector para mas visible tayo sa gabi o kung kaya naman ay nakapark lang tayo sa kalsada at nakapatay yung mga ilaw. Kita pa rin na may motor doon. Yung reflector na yan ay meron din syempre sa unahan na gulong. Mapapansin din na aluminum yung foot peg doon sa kanyang pillion ride. Nag-stand out pa rin siya doon sa gilid at nag-complement yung parang silver na part doon sa kanyang upuan na nagsisilbing accent para mas mukhang luxurious yung motorsiklo. Isa pa rin sa maganda sa motorsiklo na to, netizens, since adventure scooter nga siya, ay dual sport na rin yung kanyang mga tires. Kaya ready na to kung mapupunta man kayo sa mga medyo putikan or maalikabok, lupa. Kitang-kita sa patterns niya na kayang-kaya niya talagang mag-off-road or trail. For the tire size, we have 120 by 70 13 sa unahan at 130 by 70 30 naman sa likuran. At ang maganda sa kanya, netizens, ay naka-tubeless tires na po ang motorsiklo na ito. Now, for the seat, bukod doon sa silver na accent niya sa gilid, meron din siyang silver na accent doon sa may unahan ng driver. At mapapansin nyo na malapad din yung upuan niya, kaya magugustuhan nyo talaga yung comfort na maihahatid nito even for long rides. Naka-upright sitting position nga rin pala tayo dito, netizens. At para naman sa mga magtatanong, ay abot po siya ng 5'4" in height na kagaya ko. Meron din tayong enough na space for our pillion ride at meron ding very stylish na grab bar doon sa likuran na parang medyo may pagka-titanium yung colorway. Which reminds me nung aming pinakabagong anti-scratch na hybrid top box na babagay dito sa Husky ADV. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag ka naka-adventure scooter kayo at kung saan kayo pumupunta, dapat kaya makipagsabayan ng box ninyo. Etong bagong hybrid top box natin na anti-scratch, netizens, ay imposible nang magasgasan, which makes it a perfect fit para sa mga adventure scooter or kahit na hindi adventure scooter. Kung ayaw nyo lang na nagagasgasan yung inyong mga top box, ay pwedeng ito yung gamitin ninyo. Now, FI na rin po ang motorsiklo na to, netizens. Para sa consumption ng gasolina, ay i-update ko kayo once ma-test drive na natin siya. Gusto nyo ba ng test drive review? Magre-request tayo na sana makahiram soon. SYM, baka naman. Para makapag-deliver ako kung kamusta naman siya sa actual test drive experience. Automatic na rin po ang motorsiklo na to at naka-CVT transmission na merong 11.2:1 na compression ratio. Isa rin sa maganda sa kanya, netizens, ay napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity na tumataginting na 15 liters. Talagang palaban na if we will compare it doon sa mga iba pang adventure scooter na na-review natin before. Gusto nyo ba ng comparison video? Kanino kaya ito magandang itapat, netizens? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Now, ito yung isa sa mga inaabangan ninyo, syempre. Kamusta kaya ang braking system nito? Naka-disc brake na rin po siya sa unahan at sa likuran. At ang maganda sa kanya, netizens, ay naka-dual channel ABS na po siya. Oo, tama yung narinig ninyo. Dalawa, magkabila, harap at likod, ay naka-ABS na po siya. Kaya super safe na talaga for sudden brakes. Dahil nga bulky ang motorsiklo na to, netizens, nasa heavier side siya ng motorsiklo, which is 150 kilograms yung kanyang size. Na for this displacement, ay naglalaro lang dapat sa mga around 132 kilograms yung ganitong size of a motorcycle. Pero, ang advantage naman ay mas bulky nga siya at mukhang maxi-scoot talaga sa kalsada. Para magka-idea kayo sa overall dimensions niya, ay meron siyang length of 1,990, meron siyang width na 780 at height na 1,225 millimeters. Meron din po itong wheelbase na 1,390 millimeters at bore and stroke naman na 57.4 by 57.8 millimeters. Kung meron man akong points for improvement sa motorsiklo na ito or sa mga SYM unit, ay yun ay if they can extend yung kanilang ground clearance into something na above average. Dahil for an adventure scooter or kahit sa hindi adventure scooter na motorsiklo ay medyo below average or mababa yung kanyang ground clearance na merong 117 millimeters. So, medyo lowered po ang motorsiklo na ito. Siguro kung may advantage man ng lowered na motorsiklo ay mas maganda yung kanyang center of gravity. Kaya may enjoy mo talaga yung stability ng motor while driving. Naka-keyless system na rin po ang motorsiklo na ito at meron din siyang USB ready na charging port doon mismo sa tabi ng susian. Ngayon, if you're wondering kung saan nyo pwedeng ilagay yung inyong smartphone, ay highly recommend na magpakabit na lang kayo ng cellphone holder na clamp type para pwede nyo siyang ilagay doon sa naked na handlebar niya. Meron din nga pala tayong front pockets na medyo maluwag na rin at kakasya na ang standard size na smartphone. Very spacious din po yung kanyang seat storage dahil nga nasa
unahan na yung kanyang fuel tank na I think ay kakasya yung ating Evo helmet na full face dito sa Husky 150. At dahil nga nasa unahan na yung gas tank, mas madali na kapag magpapagasolina tayo, pwedeng hindi na tayo bumaba sa motorsiklo or pwedeng bumaba pa rin tayo para mas safe. Isa nga rin pala sa maliit na bagay pero mahalaga sa motorsiklo na ito ay meron din po siyang passing light. And you will also enjoy looking at the fully digital meter panel na very visible doon sa kanyang unahan. Actually, parang sa kotse nga, kung titingnan mo yung kanyang meter panel, this is very stylish. At the same time, you have two buttons to worry about. We have the options and adjust or reset. And nakahiwalay din yung pinaka-segment for your indicator like engine check, temperature check, TCS, ABS, etc. With this meter panel nga pala, netizens, ay makikita mo na yung mga information like fuel gauge, speedometer, RPM indicator, total odometer, at ang mahalaga sa kanya dahil wala nang kickstart ang mga motor nowadays ay meron po siyang built-in na voltmeter. At ayan na nga, netizens, ang pinakabagong Husky 150 ng SYM. Talaga medyo bumuelo muna sila at pang diinan yung nirelease nila pagdating sa adventure scooter category. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo netong Husky 150? Ito po ngayon, netizens, ay merong SRP of 152,900 pesos. At exactly as of today ay nirelease na po nila yan at official launch na nito dito sa Makina Moto Show. At ang good news dyan, netizens, ay pwede na po kayo magpa-reserve para sa mga darating na available units this upcoming May ay isa kayo sa mauna dahil sa pagkakaalam ko ay first 60 units pa lang yung i-re-release nila. At ang maganda dyan, netizens, kung napanood mo tong vlog ko at dito ka nakapag-decide na bumili ng Husky 150, gamitin mo lang yung code ko na Netizen SYM kapag bumili ka sa any Mitsukoshi branch nationwide. Kapag ginamit mo yung ating code, ay magkakaroon ka ng exclusive Mitsukoshi jacket na syempre ay limited edition lang. So magpa-reserve na kayo, netizens. I-PM nyo lang yung Mitsukoshi page para ma-secure nyo na yung unit ninyo. Pwede na rin kayong mag-down payment. Para sa inyo, netizens, sulit ba at lalaban sa mga adventure scooter itong Husky 150? I-comment nyo dyan sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe para updated ka sa mga bagong labas na motorsiklo dito sa Pilipinas. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.